Dahil nagtatrending nga ngayon ang para sa diwata at hindi naman tayo basta-basta makagaor pa Maynila, kaya't eto magluluto na nga lang tayo dito sa bahay at nakakoy mapagbigyan nga ang hilig at ang bibig na napapaibig. Nakabahagi nga pala kami din na mahigit kumulang 4 na kilong karning baka, kaya't eto at inumpisan ko na rin nga sa pagpapalambot nitong karne. At para naman sa pampalasa ay naglagay nga lamang po ako diyan nitong bawang, ng sibuyas, itong onion leeks, star anise, asin at saka ng paminta. Medyo matagal-tagal din nga ang pagpapalambot nitong karning baka, kaya't ayan tinakluban ko nga muna at pagkatapos ay sinimulan ko na rin ng palambutin itong mga pantoppings natin sa ating lulutuing pares. Napakahilig din talaga ng mga tao dito sa amin sa mga pares at minsan pa nga inatayo pa nga kami sa kabilang bayan para lamang makatikim, kaya kako nga siya, sige at ipagluluto ko kayo ngayon. Eto nga at makalipas ang ilang oras nating nakasalang dito sa karning baka ay malambot na rin, kaya naman eto at hinango ko na muna. Bali agayatin ko pa nga ito sa maliliit na bahagi, kaya naman papalamigin nga muna at nang mahawakan at pagkatapos aringani at hinango ko na rin mga pantoppings natin na liempo at saka itong ating panchicharong bulaklak. At kapag ganitong medyo malamig na nga na itong ating karning baka at kaya ng hawakan ay pinagagayat ko nga lamang sa maliliit na bahagi. Katamtamang laki na rin nga itong paggayat ko dahil kami din nga lamang din sa bahay ang makain at kako nga sakto lamang ito para sa aming lahat. Pinagprito-prito ko na rin nga pala itong ating liempo at saka itong ating panchicharong bulaklak at pagkatapos nga inumpisan ko na rin ang pagluluto. Kapag nagluluto nga kami ng pares ay inumpisan ko ito sa pagtutunas nitong minatamis ang bawat. Eto nga pala magsisilbing pampatamis ng ating sabaw. Hahaluin nga lang natin yan hanggang sa makuha natin itong tamang lapot at pagkatapos saka naman natin ilalagay itong ginayat-gayat natin na karning baka. Purbahan nyo nga rin minsan yung rin yung pagluluto sa pares at panigurado akong magugustuhan nyo at kahit sabaw pa nga lamang talaga namang ulam na. Pinaghalo-halo ko nga lang na maigi hanggang sa kumapit nga itong minatamis ang bao dito sa ating karning baka at pagkatapos saka ko naman nilagay itong sabaw ng pinagpakuluan natin kanina. At saka naman uli maglalagay tayo din ng mga pampalasang sangkap. Bale, ang uno ko nga palang nilagay diyan itong ABC sweet sauce para sa tamang tamis at alat. Inunod ko na rin nga kagad ilagay diyan itong toyo, asukal at saka itong beef cubes para naman talagang mas masarap at mas malasa nga ang karning baka. Sa rin talaga ito sa mga simple at napakadali din lang lutuin. Ayan nga at papakuluin nga lang natin ng mga ilang minutuhin hanggang sa maluto-luto nga ng husay itong ating karning baka. At habang nag-aintay nga akong kumulo at ginaya ko na rin nga pala itong cornstarch. Ito nga pala magsisilbing pampalapot ng ating sabaw. At makalipas nga mahigit 5 minuto nating pagpapakulo, etong at nilagay ko na rin nga pala itong ating cornstarch at pagkatapos pinaghalo-halo ko nga lang na maigi hanggang sa makuha nga natin ang tamang lapot. Saktong-sakto rin talaga yung mga ganitong pagkain, lalo pa nga tag-ulanin na naman ngayon talaga namang napakasarap humigop ng sabaw, lalo pa nga kapag rini talaga namang amoy pa lamang magugutom ka na. At eto na nga po at umaasbuk-asbuk pa luto na ang ating pares, kaya naman pinaglalagay ko na nga din sa lalagyanan at ang kako nga makakain na rin kami. Abay overload din nga yan ika dahil talaga namang laman pa nga lamang nitong karning baka napakarami na niyang sahog at ika nga laan ng mga taga-dinis sa amin craving satisfied din naman nga ay. At sa pinakang ibabaw nga niyan naglagay lamang ko din ng kalamansi, ng fried garlic, nitong chicharong bulaklak, liempo at saka ng sili para talagang sipang-sipa. Ito rin na nga po ang aking version ng pares overload din naman kahit papaano. Aba ika ko nga pwede nang idayo, wag lang alayo. At syempre para mas masarap ang kainan, eto nga at nagtimpla din nga pala ako nitong tang juice. Ay tunay ka nga rin naman kapag may garini mas nakakagana nga ang pagkain. Ayan nga po at kain tayo din mga mare. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Isa rin talaga ito sa mga masarap na pagkain kahit ano pang araw, umulan man o uminit talaga namang napakasarap pa rin humigop ng mainit na sabaw kapag garini. Bali kasama nga pala namin ngayon dito itong dalawang kaibigan naming panday, si paring Jerry at si paring Christian. Sila rin nga pala yung gumawa nitong aming bahay kubo at ngayon napaayos nga pala namin yung aming kusina. Mahigit 2 taon na rin nga pala itong aming munting bahay kubo at ngayon nga medyo nabubulok na dahil panay-panay na nga ang ulan, kaya sabi nga namin ipapaayos nga muna namin at papapalitan namin ang kawayan. Lalo pa nga ngayon at Hunyo na panahon na naman nga ng tag-ulanin, kaya nga dito sa may bandang kusina namin pinapalitan nga ng bubong para hindi nga tulo ang tuluan. Pinalawak-lawakan ko na rin nga dito sa may bandang kusina ko at nang kahit papano nga maalawang gumalaw at kahit papano maalawalas ding tingnan. Sobrang nagustuhan ko nga uli itong bagong mukha ng aming kusina. Talaga namang flex ko rin itong aming masisipag na kaibigang panday at talaga namang napakagaling magkumpuni. At dahil tanghali ang tapat na nga at hindi pa rin nauwi yung nanay at tatay ko at naandun pa nga raw sa bundok, ay sabi nga namin dadala na nga lang namin sila doon ng pagkain. Pinagbalot ko na rin nga sila nitong pares na niluto ko at pagkatapos nga gumaor na rin kaming dalawa ni Ate Kuning papunta ng hulo. Pagkarating din nga namin dito sa may bundok ay sakto rin nga at namamahinga na sila at kakatapos din nga lamang daw nila magtiba ng mga saging.
Pauwi na nga din daw sana sila pero maigi na rin lamang at nagpang-abot pa nga ni kami din at kakoy gustong gusto ko rin nga rin bumisita din at atingnan ko kung meron na bagang mga bubot yung aming mga tanim-tanim din puno. Eto nga net, nakakatuwa muling makita itong napakaraming bubot nga ng mga bunga ng durian. Tunay ka nga rin namang nakakasaya ng puso at nakaka-excite na naman nga ho ang paglakihan ng mga garing durian at dalangin ko nga lamang ay tumuloy na iri hanggang maglakihan. At dahil naandinin na rin lang naman kami ngayon sa bundok ay sabi ko nga din sa tatay ko ay manguha kami ng labong at kakoy maigi din nga ni aring pang-ulam. Sakto rin nga at may naabutan pa naman kaming 3 pirasong labong at kakoy kasarap na ring gataan at talaga ramang ako'y matagal na rin nagapahagilap ng ganito ay wala nga ni kaming makakuhaan. Eto talaga yung kagandahan kapag masipag ka nga ni magtanim-tanim may kahit papano ay meron kang aanihin. Ari nga ni tuwang-tuwa itong anak kong si Ate Quining nung makakita nga ni ng hinog na bayabas. Naalala ko nga ni ng mga bata pa kami kapag kami nagugutom at walang mamerienda ay maahon nga lamang kami dito sa bundok at maghahagilap nga ni na rin mga bayabas ay digi kapag nakailang piraso ko na ay busog ng busog man din. Sa ngayon nga ni sa palagi ko'y madalang na sa mga bata naghahagilap nga ni ng mga garinang mamimerienda at ang gusto na nga lamang ay si bibili agad. Abaw ay kami noon ay talaga namang sariling sikap kapag ikay nagugutom ay maghahagilap ka nga ni ng iyong mapipitas at makakain sa paligid. Ika nga ay makakatim ka nga laang noon ng piso kapag nakayari ka sa pagbubunot ng uban ng iyong lulahin. Basta nung una ay pahirapan pa bago ka maabutan ng piso at minsan pa nga ni iyakin ka muna at apaluin bago ka bigyan. Kaya sa palagay ko ay nadala rin namin yung kaugalian namin mula pa nung bata pa kami na minsan nga ni nahihiya kami magsabi, nahihiya kaming may gustong ipabili dahil baka nga ni pagalitan pa kami kapag humingi. Pero alam niyo bukod sa pulong ngayong may apo na sila ay talaga naman lahat ng alingit na ring apugan ay bigay agad at talaga namang sunod-sunuran ay nakakuyaan. Aba ay kaya man din minsan pati nga ring anak kong si Ate Quining ay mas gustong gusto pag sumama sa luluhin at lahat nga ni ng gusto ay inabigay. Pati man din ice cream kakuwari araw-araw na. Ay ako pa nga ng mga bata pa kami hagya na kaming mabilhan at ngak-ngakan pa bago makatikim ay samantala ngayon ay kaunting alingit na ring apo ay talaga namang sige agad ay sabi ko sino ba talaga ang tunay na anak? Kung nung mga bata pa nga ni kami sulong-sulo at takot na takot kami kay tatay at hindi nga ni kami nagalalapit ay ngayon nga ni aring anak ko ay talaga namang gusto lagi ay nakadikit sa luluhin at lahat baga naman nga ng gusto ay nabigay. Pero ika nga ng iba ay sadyang gayon nga raw talaga kapag luluna at sa mga apo-apo na lang nabawi. At ari nga bukod sa pulong ay nabutan na nga ako ng uhaw din sa may taas ng bundok kaya sabi ko nga din kay tatay pagsungkit nga ni kami ng buko at ng kako kahit papano ay makainom-inom ng sabaw ng mura. At ayun, dini pa nga sa may katabing lupa namin ay minabutan pa nga kami na nangunguha nitong mangga kaya sabi namin ay pahingi man lamang ng ilang piraso. Napakarami din nga rin bunga ng mangga kaso nga lamang ay sobrang tataas kaya't eto nakabahagi din naman nga kami na ring isang timba. Mahig din nga kako aring mautay-utay na sausaw sa bagoong ay digay lamang tiyan din naman at aring nga at pagkatapos namin sa mga gawaing bundok ay di umuwi na rin nga kami. Fast forward at paggawin nga namin dito sa bahay, naisipan ko na nga pala gawin ngayon etong Siksik DIY dishwashing liquid. Eto talaga yung pinakamadaling gawin sa lahat dahil premix na nga pala ito. Bale dito nga sa 14 liters na tubig ay lalagay nga lamang natin yan tapos hahaluin nga lamang natin yan ng mabuti. Mabilis nga rin lamang pala itong gawin dahil hindi mo na kailangang maghintay pa dito ng matagal na oras dahil in just 10 minutes ay pwede mo na rin ito agad ilagay sa lalagyanan. Nagpatulong na rin nga ako dito sa pinsan kong si Angela at kako ikaw rin nga rin magabenta nito para kahit papaano makaipon ka naman at may pambili ka ng gamit sa pasukan. Saktong-sakto rin nga po pala ito sa mga naghahanap din na extra income ay pwedeng-pwede nyo itong gayahin dahil napakadali din lamang gawin. At tingnan nyo naman nga po at makalipas ang mahigit 10 minutong paghalo-halo namin ay ganito na nga kaganda itong kinalabasan at ayan pwede na rin nga pala natin ilagay dito sa lalagyanan. Bale, ito nga palang ginawa ko ay lemon flavor tapos dito naman kay Angela ay antibac. Pero alam nyo mga mare, sobrang bango rin talaga ng pagkakagawa. Napanood ko nga lamang ito dati kaya natuto akong gumawa at kakoy pansarili nga lamang namin kaysa naman bumili kami ay mas makakatipid kami kapag kami nga ang gagawa. Pero ngayon nga naisipan kong bumili ng marami na makagawa nga kami ng marami at kakoy nang maturuan ko rin nga itong pinsan ko si Angela at nang merong extra income. 249 pesos nga pala yung bili ko sa ganitong isang pakete at makakagawa ka na nga pala diyan ng mahigit 16 litro na dishwashing liquid. Pero kung gusto nyo namang makagawa ng pansarili lamang ay meron nga pala sila ditong tig 88 pesos para sa 3.5 litrong tubig. At bukod pa nga sa mura ay pwedeng panlaban din talaga ito sa matitinding sebo ng ating mga hugasin. Tingnan nyo pa nga at sinubukan ko nga hugasan itong mamantika naming Tupperware, inaalis din nga kaagad. Kaya sa mga nanay na gustong makatipid at naghahanap ng extra income ay pwede nyo rin subukan itong Siksik DIY dishwashing liquid. O diba kahit sa murang puhunan ay kayang-kaya nyo na nga kaagad mag-umpisa para sa munting negosyo. Kaya naman kung gusto nyo rin nga gumawa nitong Siksik DIY dishwashing liquid ay ilalagay ko na nga lamang po yung link sa my comment section kung saan kayo pwedeng makabili.
And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.